Good morning po. Uy. Over. Ayan. Sige po. Baka magising po tayo sa ano. Nagpi-feedback po. Ayan. Magandang umaga po ulit. Hindi ko po alam kung paano ang posisyon ang gagawin natin. Sound check. Ayan. Mas ano talaga yung microphone ng pastor, may anointing din na iba. Hindi natin alam. Ayun po. Good morning po. Praise God. Ayan. So, tayo po ay gising at tayo po ay magkakasama muli ngayon sa atin pong Sunday service at gawain. So, sabi nga po ni pastor, napahagingan na kayo kanina. Maraming salamat po sa in behalf po talaga ng Sent to Serve team at sa lahat po ng mga pangungulit namin simula pa lang nung last month. Ayan. Nandun na po yung pangungulit namin, puro Sent to Serve, ganyan. Pero nagpapasalamat po kami, dahil sa lahat po ng suporta ninyo, mga kapatid, yung 54,000 mahigit. O ngayon, parang nabawasan kasi, kasi wala palang bayad yung aming isang PIC. Libre pala siya, praise God, nakabawas dun sa expenses. Pero yon, aside po dun sa libre na registration fee, at na buo po namin yung 54,000 mahigit. And also, meron pa po silang pocket money. O, di ba? Praise God! Nakakatawa po. At hindi lang po yon, hindi pa po kasama yung mga expenses po namin, and yung mga nabenta rin po namin sa t-shirts, ayan. Nandun po yung, hindi pa po namin yung naggalaw. Kumbaga, naka-reserve pa po yun para sa mga susunod pang gawain ng Sent to Serve. So maraming salamat po talaga. Palakpakan po natin ang Lord dahil kaakibat po namin kayo dito, kasama po namin kayo dito sa gawaing ito. And also, gusto ko po humingi ng sorry kasi hindi po namin ma-distribute yung t-shirt. Although nandyan na po, gawa na po lahat, but hindi pa po namin na-organize. Kasi ang ilan po sa amin, abala po talaga dahil aalis na po sila, mamaya pupunta na po sila. Hindi pa sa area, sa Marikina pa lang po to meet up with the team. Pero yun, maaasikaso po namin yon at madidistribute po namin yon pagbalik pa po namin. So wag po kayong mag-alala. Hindi po namin makakalimutan yon. Ayan, papangalanan lamang po namin para maging mas maayos po yung atin pong distribution. But yun nga po, nagpapasalamat po kami. So eto na, re-reveal na natin sa 12 po na yon na kasama sa atin pong missions. Meron po tayong ipapadalang dalawa, pastor, sa Marinduque. At yun ay si Mika at si Maymay. Ayan, mga youth natin. Palakpakan natin, mag-ingat kayo doon. Medyo tatawid ng dagat. Ayan, meron naman po tayong mga, kasama sa La Union. 3 po dyan, si Jonathan, si Christian at si Angela. Ayan. Okay. Sa La Union naman sila, parang malapit yun sa dagat Ayan. Tapos meron pong ma-assign, ito po yung pinakamalayo na biyahe sa Irosin, Sorsogon, sa Bicol po ito. Tapos po to, 16 hours, tama ba? 18 hours ang biyahe. O yan, panalangin po natin ang pag-travel ng mga kapatid natin ito. Bukas pa lang po ng madaling araw, sila po ay babiyahe na ng bus. So mamaya pupunta na po sila dun sa Marikina to meet up. At yun po ay sina Ralph at si Brother Nico. Ayan. And then, mag-isa lang siya doon from Calamba, pero marami naman po siyang kasama doon from Laguna area. Yan si Mabet po sa Aurora, sa Mijares Aurora, praise Jesus. And also, eto medyo lumalapit na po tayo, Kasi sa district na po natin dito sa Laguna, meron po tayong kapatid doon na pupunta naman doon sa dati naming pinuntahan sa Bagong Bayan, Santa Cruz, si Owen.
Yan. Mag-isa lang siya doon. And then, ito yung pinakapagod yata. Parang nakakapagod yung biyahe dito sa San Pedro, Laguna. So kami po yan ni Pastor Andrew, ni Jelay, tsaka ako po sa San Pedro. May mga reasons po kung bakit doon lang kami sa ating kapitbahay, but ang nais po namin iparating dito, no, ang lahat po ng ito ay mission area. Amen. Lahat po ito, merong plano ang Panginoon, merong gagawin ang Panginoon, kaya nais po namin samahan niyo po kami sa panalangin, sa mga magbabiyahe ng malayo, sa provision ng Panginoon po, sa mga partner churches din po namin, sa mga dadatnan po namin doon, at makakaharap. Wala po kaming idea kung ano po yung makakaharap naming mga pagsubok along the way. Ano yung weather, yan, nakita po natin, nag-uulan, di ba? So, panalangin po natin, no? So, samahan niyo po kami sa panalangin, and of course, yung mga pamilya din po ng aming mga kasama na missionary na may iwan po for 7 days. Even yung pagbalik po namin, yan, iniisip ko na din yun kung paano kami, makakauwi sa sari-sariling tahanan. Yan. So, praise God sa atin pong gawain. Very excited yung mga kasama ko. Ay, ako din pala. Excited din naman ako. Grabe naman. Very excited po kami. Pero yun po, natutuwa po ako dahil nandun po yung sa weeks ng preparation po, nandun po yung pagkilos talaga ng Panginoon sa bawat isa. So, dahil narinig po ninyo yung aking mga kapatid na nag-testify, nung mga first time po nila, magte-testify din po ako ng very short lang. Ayan. So, 4 years na po akong sumasali sa Send to Serve, at yung una ko pong mission exposure ay noong 2023 ay sa Windaet. Alam niyo po mga kapatid, yung pagsali ko po sa Send to Serve, lang po to, parang requirement lang sa tinake naming course nung pandemic na 3 taon, mula 2020 hanggang 2022, and then sabi, parang, immersion. Yan, yung pong pag-join sa mission exposure. So, nag-join po ako sa Windaet. So, yan po yung mga nakasama ko doon. And, nagulat po ako kasi akala ko po, first time ko wala akong kaalam-alam kung ano po yung gagawin, ganyan. Although may mga pre-mission trainings. Pero, nagulat po ako kasi nailipat po ako ng area. Tapos, marami pong nangyari, inassignan ako na nag-speak agad ako dun sa isang encounter retreat, nagpaawit, ganyan. So, everything po na pinanggawa ng Panginoon, I obeyed, and also, syempre, nandun din po yung task sa akin to empower yung mga young adult doon, young pro. Pero alam niyo po ba mga kapatid, nagpe-pray ako nun sa Lord. Sabi ko kasi, at this time kasi, medyo iilan-ilan pa lang tayo sa YA na 2023, no? Sabi ko, grabe yung fellowship nga namin, 5 kami, 6. Tapos ako pa yung mag-i-empower dun sa church. So alam niyo po mga kapatid, nung nadatnan ko po sila doon, youth and YA nila, grabe, napakarami po nila, on fire po nila sa Lord. And in reality, alam niyo po, ako yung missionary, pero ako po yung na-empower sa kanila bilang church sa Windaet. Kasi 3rd year na po yan, nung kami po ay pumunta dyan. And also, nandun po yung pag-bless talaga nila sa akin. Na-bless po talaga ako sa kanila. At nakaklose ko po yung ilan sa kanila na sobrang close. In 2024 po, nagpunta po ako doon sa Camarines Norte para mag-testify po para mag-hold ng isang revival service po para sa mga youth and YA sa camp po nila. So, dami pong pumunta, mga taga Ocampo, nag-combine po yung mga Bicol churches, ilang Bicol churches, Daet, even meron pong taga Masbate, pumunta doon. And kahit medyo umulan, nung gabi na yan, nandun yung pagbuhos din ng pagpapala ng Panginoon. Commute lang ako niyan. Nandun yung dedication ko na makita sila makamusta. At natutuwa po ako dahil sa sobrang nandun din po yung, sabi nga natin kanina, on fire po sila, tong Windaet na ito. Sobrang nabibless po ako sa kanila. Ang ilan po sa kanila nakasama ko naman noong 2024 din sa Win Marinduque. Ayan. So,
Sa Win Marinduque po, no, talagang nandun yung paggabay, pagkilos ng Panginoon. Una po namin silang nakilala doon at nandun din po yung yung challenge din sa bagong church na ito. Marami din po silang pinagdaraanan as a church. But nandun po yung yun dun po yung pagkilos ng Panginoon dahil alam po natin may plano ang Panginoon, may ginagawa ang Panginoon even sa mga kapatid po natin. Ka-district po natin yan sa Win Marinduque kaya hindi po yan nalalayo sa ating mga puso. And even nung 2025 po naman, medyo lumapit po ako. Nung 2025 po kasi 2023, 2024, wala po akong trabaho niyan, mga kapatid. So 2025, nagkaroon po ako ng work. At ang sabi ko po sa Panginoon noon, talagang ito yung priority ko kasi namimiss ko na mag-bless ng ibang tao, namimiss ko ng mag-tithes, ganyan. Namimiss ko ng tumulong financially. Kasi yun yung nawala sa akin nung nawalan po ako ng trabaho. So sabi ko 2025, baka i-give up ko yung send to serve. Pero nung dumating po yun, actually, hahatid ko lang sila nun eh. Parang, kasi dumami nga po yung kasama, so dapat, parang ihahatid ko lang sila, hindi talaga ako nag-register, Pero, alam po ng Lord yung nasa puso ko. Alam po ng Lord yung nasa puso ko. Gusto ko po talagang sumali. Work from home naman po yung aking trabaho. So, nagawan po ng paraan, praise God, na nandun ako sa isang lugar na malakas yung internet, yan, kaya Laguna. Malakas yung internet at makakapagtrabaho po ako habang nasa mission. So, ganun din po yung aking case next week. Kasi hindi rin po ako nakapag-leave, ayan. May mga reasons din po. Pero, praise God, kasi meron pong ganitong opportunity pa rin, So, nakilala ko naman po doon yung mga, ewan ko po kung makikita niyo, pero lahat po ng mga tao dyan, tingin ko po, nakausap ko talaga. Hindi lang sa pangalan nila, pero nakilala ko sila as Christians, as people, as workers and servants of their church. Kaya nakaka-bless po na mapunta sa lugar na hindi po kalayuan sa atin. Lang po yan, ilang sakay po yan sa atin. Pero nandun po yung pagdanais ng Panginoon to unite each one na atin po mga Win churches na makakilala sa ating mga kapatid po doon. So, yun po yung aking short na ngayon po sa San Pedro, hindi ko po alam ang plano rin ng Panginoon. Meron pong mga inaatang na mas mabibigat na task ang Lord, pero sino ba naman po ako? Ang kinukuha ko lang din naman po, ang nagsusustain lang din naman po sa akin ay walang iba kundi ang Lord. So, ang Lord pa rin po ang aking pagtitiwalaan sa gagawin niya sa amin, team, and sa church po ng San Pedro. Amen. So, yan. And alam niyo po, ito po yung pinapanalangin ko as we are commissioned last week pa po. Kinommission po kami with Pastor Chito, isa po siya sa mga kilala natin kasi nakapag-preach na po siya one Sunday dito last March. And also, sa missions convergence po natin with the district din na ginanap din po dito. At siya din po yung nag-hold ng commissioning. And siguro po isa sa mga hindi ko makakalimutan dun sa commissioning na yon is yung pinaluhod kami lahat to ask God for something, for His revelation. At nung pong lumuhod kaming ganyan, ang dami ko pong bumuhos yung luha kasi ang daming emosyon na na-overwhelm po ako. Pero iisa po ang phrase na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Ito po yung panghahawakan ko for all throughout the Send to Serve and siguro sa aking buhay na din. And this is the word, the phrase, God's presence. At ito po yung pag-uusapan natin today. God's presence. Presensya po ng ating Panginoon. So, dahil marami pong binibigay ang Lord, na insights about God's presence. Sabi ko, Lord, paano ko naman ito pagkakasyahin sa ilang minutes, din naman, tumatakbo nga yung oras eh. Sa ilang minutes na preaching. So, kaya naman po, ang
dinala po ako ng Lord ulit sa isang series. So, samahan niyo po ako i-unravel yung God's presence in all its aspects, facets, ganyan. Lahat po ng area ng presensya ng Panginoon. At papamagatan po natin yung series na to na Go with God. Sabihin niyo po, Go with God. Yan, go with God. God's presence in the leading, in the running, and in the fighting. Amen. So, ayan, ko rin pala, nandun po yung hindi lumalabas yung words. Nandun yung ating, sa puso po natin, minsan talaga, iniisip po natin, merong mga pagdududa. May mga uncertainties po sa ating buhay. Minsan iniisip po natin, saan po tayo nililid ng Panginoon? Saan po tayo, ano po yung next step na gagawin? Lord, nangyari to sa akin ngayon. Ano po yung next step kong gagawin? And totoo po yan sa mga careers, sa mga kabataan na nagpe-pray para sa kanilang careers, sa mga young adult na naghihintay din ng kanilang perfect job. Ayan, para sa kanila, Even some of us na naghihintay din sa relationships, And even sa mga families, nagkakaroon ng transition, mga pagbabago. At iba-ibang bagay po, even sa church, sa ating ministry, sa discipleship, we are praying God for direction. So, minsan natin, uncertain yung ating future. But ito po yung nais ng Panginoon, Ang tao po kasi, naghihintay po tayo ng mga signs. Yan. Mahilig po tayo sa signs sa ating buhay. Hindi ko makontrol yun. Naghihintay po tayo ng signs. At yun pong mga signs na to, ina-expect po natin na ang Panginoon, magbibigay siya ng clear na sign sa atin. We are expecting clarity. Bibigay ni Lord yan, instruction in great detail. We are expecting guarantee from the Lord. And sometimes, hindi po talaga yun nangyayari. Or minsan nangyayari, sabihin natin, Lord, bigyan mo nga ako ng sign. Tama ba yung ginagawa ko? Ito ba talaga yung course na kukunin ko sa college? Lord, bigyan mo ako ng sign. Siya na ba talaga yung para sa akin? Yan. Tapos bigla kang nakakita ng, anong makikita? No. Ganyan. Tapos, sasabihin mo, ay hindi yun. Nagkataon lang yun. Ibang sign, ayan. Magpe-pray ka ulit, Lord, hindi naman yan. Kasi ang gusto nating signs, yung positive lang. Yes, ganyan, go, ganyan. Pero kapag kinokorek ka na ng Lord, gusto mo ng sign, ha? Sige, hindi, no, stop. Ayan, ayaw na natin, So, it is also relative. Pero sa buhay po natin, mga kapatid, we will understand that the correct question is really, Lord, where I'm going, but the proper question is really, Lord, who is going with me? Yan. So, kaya po ang ating series title, Go with God. Matututunan po natin, kasama natin ang Diyos. Kagaya po nung dineclare sa amin kanina, na atin pong pastor. Kasama namin ang Diyos. And also, sa inyong mga kapatid, hindi man kayo sabihin natin na pupunta ng missions, but you will go through life. Marami po kayong kakaharapin. Marami po kayong mga dinideal sa buhay nyo. You are sharing yung buhay nyo sa outreaches, sa mga kamag-anak nyo po, sa mga pamilya nyo, sa mga katrabaho nyo. And simply parang, Lord, paano ko yung gagawin? But ang paalala po ng Panginoon sa atin this morning, God is with us. So go with God. God's presence.
And ang atin pong main text ay kukunin po natin ngayon sa Exodus 33:12-15. Ayan. Exodus 33:12-15. So for this whole series, magkakaroon po tayo ng tatlong Bible characters in the Old Testament. So tatlong tao sa Old Testament na tinitingnan po natin yung, makikita po natin sa kanila yung pagkilos ng presensya ng Panginoon. At sa araw po na ito, sa umaga pong ito, ang ating pong pag-uusapan ay si Moses. Yan. Sa Exodus 33 nga po ito. So si Moses. So ang ating pong title for habol-habol yung dyan, yung slides dyan. No. Ang ating pong title is Go with God in the Uncertainty. Go with God in the Uncertainty. Uncertainty. Sabihin niyo po, uncertainty. Uncertainty. Ayan. Yan po yung word na hindi mo talaga alam kung ano ang mangyayari in the future. Hindi mo po alam saan ka pupunta. Hindi mo alam kung paano magsisimula ulit. For some of us na nandun sa big transition ng buhay nila. Merong papasuking bagong season ng buhay nila. May mga taong nawala sa kanila. May mga taong nadagdag sa kanila. Sa kanilang buhay. So, different scenarios. But God is telling us right now, go with God in the uncertainty. So, babasahin po natin. Ay, hindi pa pala. Ayan. Mamaya po natin babasahin. But tayo po muna ay manalangin. Ayan. Nais ko po na manalangin po tayo. Father God in heaven, we thank you, Lord God, sa umaga pong itong pinagaloob mo po sa amin. And we pray, Father, na ikaw po, Panginoon, yung siyang kumilos, Lord God. Alam po namin, kasama ka namin mula pa lang, Lord, sa amin pong pagpunta dito, pagsama-sama, pag-awit, pagbibigay. And we know, Father, ikaw yung kasama namin sa amin pong pag-aaral ng iyong mga salita. Lord, ikaw po, O Diyos, yung siyang kumilos, Lord, sa aming mga buhay. Maunawaan namin ng iyong salita, Lord God, with the help of your Holy Spirit. Lord, use me, Lord God, sa bilang mouthpiece, Lord God, of your holy word, Lord, with authority, Panginoon, na to proclaim yung nais mo, Lord God, na ipaalala para sa bawat isa sa amin this morning. Maraming salamat, O Diyos. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, palakpakan po natin ang Panginoon. Yan. Kasi po, ang pagpalakpak po ay nakakagising. Amen po. Amen. Palakpakan nga po natin ulit ang Panginoon. Yan. Mas malakas. Ibig sabihin, mas gising. Okay po. So, ang Exodus 33 po, syempre, bago po mag-33, meron 32. At yung 32 po, kung atin pong babaybayin, sa mga nagbabasa po ng salita ng Diyos, sa ating Bible reading, napadaanan na po natin yan in our devotions, na yung Exodus 32 po, ang nangyari po doon ay si Moses ay nakikitagpo sa ating Panginoon sa Mount Sinai with Joshua. At sila po ay nag-uusap doon. Binibigay ng Panginoon yung 10 commandments at siniselyuhan doon sa 2 tablets of stone. So ito po yung ginagawa nila, and for 40 days, ito po yung nangyayari. Leaving yung mga Israelites sa pamamahala po ni Aaron, yung panganay po na kapatid ni Moses. Siya po yung nag-assume ng leadership. And ito po yung yung pangyayari. Imbes na maghintay, magbigay ng reverence ang Israelita, talagang to wait upon the Lord habang wala si Moses, ano po ang ginawa po nila? Yan. Naghanap po sila ng presensya ng Diyos. Ano po ang sabi nila kay Aaron? Bigyan mo kami ng Diyos.
Dinemand po nila yun kay Aaron. And Aaron, makikita natin, hindi siya ganun ka, magaling siya magsalita, yes, kasi siya yung naging representative ni Moses. Pero in leadership, na-overwhelm po siya ng mga taong ito, ng mga Israelita. So, ano po ang ginawa ni Aaron? Kinolekta niya lahat ng gold, mga dala-dala nila from Egypt, and ginawa itong isang, golden calf. At yun po yung binigay nila, this is your God, this is the God that brought you out of Egypt. At sila po ay nag-celebrate, sila po ay nagdiwang, mga kapatid. Ito pong kasalanan ito ng Israel, And makikita po natin, this sin will go through sa lahat pa po ng mga mababasa natin sa Old Testament, even hanggang sa mga hari, sa Chronicles, dala-dala pa rin nila ang kasalanang ito. Bakit? This is one sin na talagang detestable sa ating Panginoon. So sabi nga, Israelites have left Egypt, but dinala po nila yung Egypt sa kanila. Dinala nila yung Diyos-Diyosan. And naghanap po sila ng ways on how to worship God. At yan po yung kanilang naisip out of their minds. And si Aaron, kinonsinti ito. So, imagine, mga kapatid, Moses and Joshua from Mount Sinai, blessed na blessed sila, feel sila ng glory ng Panginoon because they were talking to God for 40 days. Tapos pagbaba nila sa bundok, sabi nila sa Exodus 32, ano nga yung naririnig nila? Anong malakas na tugtugan, sayawan, hiyawan yung naririnig nila? This is not the sound of victory. Sabi gano'n, hindi ito yung parang sound na may nanalo sila eh. Hindi rin ito yung sound ng defeat. They are singing, they are dancing before this God na ginawa nila out of gold. And mga kapatid, yung dala-dala nilang tablet, ano po yung unang dalawa na nakasulat doon? You shall have no other gods before me, and you shall not make any idols and worship. So yung first two commandments na dala-dala nila, ito na i-establish nila na-break agad nila, mga kapatid. So imagine po, yung feeling dito ni Moses, he was crushed and God was greatly disappointed. Si Aaron nagbigay ng excuse. Kasi basta hiningan nila ako ng Diyos. So ang ginawa ko, minelt ko lahat ng gold, yan yung lumabas. Yan. Such a lame excuse, mga kapatid. Sa kasalanang ito, And ito po yung events ng Exodus 32. So si Moses, sobrang galit na galit siya dun sa mga Israelita. Ano pong ginawa niya? Yan. Dinurog niya yung ash nung golden calf. Anong ginawa niya? Pinainom niya. Ayan Sige, inumin niyo yan. Ganon siya kagalit. And also, sineperate niya. Sino ang mga who from here is from the Lord? For the Lord. Ayan. So, sineperate niya po yung mga taong yon na gumawa, nag-worship, sumayaw dito sa golden calf na ito, and those who are faithful to Yahweh, faithful to God. And then, ano po ang nangyari? Pinatay din nila itong mga pasimunong ito, 3,000, yung napatay dahil po sa kasalanang iyan. At si Moses po, pumunta muli sa bundok. Bumaba siya ng bundok, expecting na magiging okay naman ang lahat. Sinabi ng Panginoon, hindi, bumaba ka doon, may nangyayari doon. Ito yung ginagawa nila. So after all of this, si God po nag-send ng plague sa kanila. Parang bilang parusa po sa kanila, and Moses returned to God. So dito po sa Exodus 33, ang scenario po dyan ay nakikipag-usap na si Moses. He was conversing to God.
Nakita natin din yung maturity ni Moses dyan. But, ito po yung sinasabi sa Exodus 33, 1-3. Basahin po natin. Then the Lord said to Moses, "Leave this place, you and the people you brought up out of Egypt, and go up to the land I promised you an oath to Abraham, Isaac, and Jacob, saying, I will give it to your descendants. I will send an angel before you and drive out the Canaanites, Amorites, Hittites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. Go up to the land flowing with milk and honey, but I will not go with you, because you are a stiff-necked people, and I might destroy you on the way." Yan. Exodus 33, 1-33. God said to them, sige, sa inyo na yung land na yan, prinamis ko yan kay Abraham, Isaac, and Jacob at sa lahat ng kanyang descendants. Pumunta na kayo doon. Go! Meron kayong blessing, meron kayong promise ng victory. But, ano po ang sabi ng Lord? But I will not go with you. Kasi ang titigas ng ulo ninyo. Yan. And this one, mga kapatid, is an act of grace. Kung titingnan natin, hindi ito punishment lang. Bakit? Ang sabi po dyan, I might destroy you on the way. Sobrang grabe po nung kasalanan ng Israel at this point in time. Hindi po kayang sumama sa kanila ng Panginoon. Bakit? Kasi ang Panginoon po natin, He is holy. He is just. And with all this unholiness, na dala-dala ng mga Israelites at this point in time, mamamatay po sila along the way if they go with God. So si Moses po, he recognized, parang may mali. Sabi ni Moses, parang may mali. Meron kaming land, sabi dito, land flowing with milk and honey. Meron kaming promise, meron kaming victory. Mananalo kami dun sa Jebusites, sa Hittites, sa lahat ng makakaharap namin, na mga kalaban. Pero ano po, ang nangyari, wala ang Diyos sa piling nila. So, internally, napapatanong siguro si Moises, will everything make sense without God? Will everything make sense without God? And even sa ating mga buhay, kapatid, kung iniisip niyo po, diba, nandun po sino po yung gusto dito na maging mahirap lang siya hanggang mamatay. Di ba wala naman po, Gusto natin maging maalwan yung buhay natin. Gusto po natin, winners tayo, kaya nga tayo sa Win Kalamba Di ba? Gusto po natin maging maasenso sa buhay. Wala pong tao naman nagnanais na hindi siya umunlad. Ano po? Naniniwala po ako doon. And dito po sa ating mga ginagawa, maaaring makamit po natin yon. Sabihin natin, meron tayong komportabling buhay. Nandun po tayo sa green pastures na sinasabi. Nasa abroad tayo, ganyan. Nagtatrabaho tayo doon. Ang salary natin, magkano? 6 digits. Wow, grabe. Wala pong sakit. May sakit sa pamilya. Wala pong problema yung kakainin natin. Buhay tayo hanggang mga 10 years, 20 years, buhay tayo kasi yung bank account natin sobrang daming laman, Meron tayong passive income, tapos nakakapag-travel ka sa buong mundo, hindi para mag-mission, mag-enjoy lang. Yun, grabe. Pero kapatid, with all of these things, will it make sense without God? Yan po yung tanong natin. Ano kayang mafe-feel natin if we have all those things, pero wala ang Diyos? So Moses recognized, a promised land without God is still empty. Amen. Di mo, wala na, natulog na sila. Pero a promised land without God is still empty. Amen.
Yun po yung naisip ni Moises. So, Exodus 33:12 to 15. Basahin po natin. Moses said to the Lord, "You have been telling me, lead these people, but you have not let me know whom you will send with me. You have said, I know you by name, and you have found favor with me. If you are pleased with me, teach me your ways so I may know you and continue to find favor with you. Remember that this nation is your people." Verse 14, the Lord replied, "My presence will go with you, and I will give you rest." Then Moses said to him, "If your presence does not go with us, do not send us up from here. How will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me and your people from all the other people on the face of the earth?" So ito po yung sinabi ni Moises, ito po yung conversation nila ng Lord. Sabi ni Moises doon, "Teach me your ways." Naghihingi po siya sa ating Panginoong Diyos ng guidance. Turuan mo ako, Lord. Ano ang gagawin? And remember, yan, may inaano siya, binabalik niya sa Panginoon. Lord, kami yung bayang pinili mo eh. We are your chosen people. Ayan. So, sabi niya, and napaka-powerful nung statement niya on verse 15, 14, if your presence does not go with us, do not send us. Diba? Lord, kung hindi ka namin kasama, o hindi namin makakasama yung presensya mo, wag mo na lang kaming alisin dito sa wilderness na ito. And this is such a powerful statement. Go with God with uncertainty. Isa-isahin po natin yung ating matututunan with what we have read sa atin pong Biblia. Una po, God's presence is our distinction. Ulitin po natin, God's presence is our distinction. Just like the Israelites, sabi po doon sa verses 15 to 16, "What else will distinguish me from your people, from all other people on the face of the earth?" Yan. Yun po yung kanilang identity. Bilang mga tao, hindi naman sila malakas na bansa eh. Hindi naman sila marami, hindi naman sila yung pinakamarami, pinakamalakas, madami yung resources. Wala nga silang tirahan ngayon eh. Nasa wilderness nga sila eh, naglalakbay nga sila eh, Papunta pa lang dun sa ipinangako ng Panginoon. But ito po yung distinguishing factor nila sa lahat ng mga bansa. God was with them. And just as the same, church, we are identified today because Jesus is with us. Amen. Amen. Yun po yung ating distinguishing factor sa ibang mga tao, sa atin pong mundo, sa ating pong bayan. Hindi po yung talent. Sabi ng yung mga Kristiyano, napaka-talented yan. Ang gagaling niyan tumugtog, ang gagaling niyan umawit, ang gagaling niyan sumayaw. Yung mga Kristiyano yan, gagaling niyan mag-organize ng activity, very very resourceful, organize sila lagi. Ganyan, maraming umaattend pag nag-organize sila ng activity. O yung charisma nila, kung ang gagaling nila magsalita, yung mga Kristiyano na yan, hindi po yun. Mga kapatid, mas marami pa pong magagaling sa ating umawit, sumayaw, tumugtog. Mas marami pa pong organized, sa mga events na yan. Mas marami pa pong magagaling magsalita. Yung mga politiko, ang gagaling magsalita niyan Pero one thing, na nadidistinguish tayo po sa ating pamumuhay is because God is with us. Jesus is with us. Amen. Sabihin mo po sa katabi mo, God is with you. Ayan. Doon po sa isa mong katabi, God is with you. Ayan. Lagi na lang kasing isa, Baka pamaya, favorite nyo lang, siya lang yung favorite niya. Yung kapatid niyo rin po sa kabila, sabihan niyo rin po. Nasa kanya rin po ang Diyos. Kasama din po niya. Ayan. So, God is with us. So, a church can have all the lights,
LED walls, ayan, di ba? Ibang LED walls na, natin, no? Pinag-ambag-ambagan pa natin yung LED walls, no? Programs, music, and all the organizations. Pero, maaaring wala doon ang presensya ng Panginoon. Di ba? That is troubling. Nakakatakot po yun. A Christian can be present, every Sunday. Serve in the ministry. Know the scripture. Kompleto sa journal. But still, wala po yung presensya ng Panginoon. Nakakatakot. Kasi ang Lord lang po ang nakakakita, how authentic our heart is. Kasi pwede natin yung isubmit, Ito, kompleto ba ko Yan. O kaya, ang dami kong ministry Present nga ako sa lahat But only God knows our motivations. Only God knows our heart kung bakit po natin ginagawa itong mga bagay na ito. Only God knows our heart kung bakit ka nandito sa church. At yun po yung ating i-ensure that we have God's presence. Because, brothers and sisters, Christianity without God's presence becomes performance. Christianity without God's presence becomes performance. Nagpe-perform ka lang. Nagbibida ka lang. Gusto mo ikaw yung nakikitang magaling. Gusto mo ikaw yung nakikita in the spotlight. But deep inside, wala kang real, intimate relationship sa ating Panginoong Jesus. And this is dangerous, brothers and sisters. Ano po? We may miss out sa ating goal. And as a church, sana memorize na to, nung kasama ko kahapon sa missions training. Meron po tayong Win Global Mission. Ayan po ang Win Global Mission natin. Sabay-sabay po nating basahin. Winning people to become followers of Jesus Christ. Mga kapatid, we are sharing the word, we are proclaiming the word to become followers of Jesus Christ. Yung mga taong yun na makakapakinig po sa atin. Hindi po sabihin natin na ang mission natin is meron tayong dapat na 750 na membro. 250 na leaders. Ay, grabe yun. 20 na pastors. Nako, kagulo yun. Di ba po? Pero hindi po yun yung ating mission. Ang nais po natin, these people to become followers of Jesus Christ. And mga kapatid, if hindi pa rin natin alam yung pagiging follower of Jesus Christ, the goal of Christian life is this. We are not merely to work for God, but to walk with God. Sabihin niyo po, walk with God. Walk with God. Yan. Hindi mo goal, na magpaalipin ka. Na ikaw yung pagod na pagod dito sa church. Hindi po. Hindi po yun. Hindi naman tayo pasweldo dito sa sa ating pong sambahan. We are not working for God, but we are supposed to be walking with God. Sa lahat po ng mga ginagawa natin ito, kasama natin ang Panginoon side by side. And hindi lang sa church. Dahil po dyan, walking with God. Ano man ang ginagawa mo, ikaw man ay nagtitinda, ikaw man ay nag-aaral, ay nagtatrabaho. Kasama mo ang Diyos. You are walking side by side with God. Hindi po hinuhubad, yung pagiging Kristiyano. Ay, Sunday siguro Christian ako. Midweek, Wednesday, ganyan. Christian ako dyan. Pero pag Monday, Tuesday, free ako niyan. Friday night, grabe. Hindi po tayo ganon. We are walking with God side by side. Pangalawa po nating point.
Ay bago po pala yun, Tinuin po muna natin yung sarili po natin, no? What distinguishes your life from the Word? Ano daw po, no? Yung iba sa atin, no? Sa buhay natin, makikita natin separate from the world. So tanungin po natin yung sarili natin, is God's presence evident sa aking decisions? Evident ba ang God's presence sa aking actions? Ano po? Because talent, makikita po yan, it can impress people, hahangaan ka, pero only God's presence, brothers and sisters, can transform lives. So si Moses po, no, na-understand po niya yan, no, na yung presensya ng Panginoon is their identity. Dala-dala po nila ito. But hindi lamang po ito, he also asked God to guide them. He recognizes God's presence is their guide. So yun po yung ating pangalawa na punto. God's presence is our guide. Sabihin niyo po, God's presence is our guide. Yan, konti na lang. Parang dito na lang yung medyo attentive. Yung mga doon, hindi ko alam. Pero yun, gising-gising po tayo, no? Na, sabi po niya sa verse 33, Lord, teach me your ways. Nais po ni Moses na ituro ng Panginoon sa kanya, no? Yung mga gagawin nila. Ano po? Yung plano ng Panginoon sa kanila. Hindi po niya sinabi na, Lord, ipakita mo nga sa akin yung future. Hindi po niya sinabi na, Lord, i-explain mo nga sa akin in great detail ano nga yung mangyayari sa amin, no? Kung in-explain nyo ng Lord, ang dami siguro niyang magugulat siya, no? Kasi madami silang kakaharapin. Marami silang mga kalaban. Marami silang, anong tawag nito? Sasablay sila ng ilang beses. Ayan. So, hindi po yun hiningi ni Moses sa Lord. At hindi rin po hiningi ni Moses na i-guarantee yung kanilang victory, guarantee yung success. Sabi lang niya, Lord, teach me your ways. And with God as our guide po sa ating mga buhay, alam niyo po, sino po dito yung mga driver? Yan. Ang mga driver po, hindi ko po alam, meron po ba kayong pinaka-ayaw, no, na time ng araw na nagda-drive kayo? Yan. Kailan po yon? Kapag? Lunes? Hindi po, time po ng araw. 4 o'clock? Kasi traffic? Traffic. Ayan. Ako po personally, ayoko po nagda-drive ng gabi. Alam niyo po yon? Kasi madilim po yung tint ko. Ano po? Madilim, mga kapatid. May mga area, may mga nadadaanan tayo na madilim. Ang paligid, kulang yung ilaw. Ayan. Buti kung merong cat's eye lahat, no? Yung parang talagang may guide. Yun yung magandang road trip doon, no? Merong mga reflector, ganyan. Pero sa mga iba pong mga lugar, sobrang dilim. At yung headlight natin, no? Makikita lang natin, yun talagang maiilawan nun, masisinaga nun. So, minsan po, parang sa flashlight lang, pag gumamit ka ng flashlight, no, pupunta ka sa isang madilim na lugar, tapos meron ka lang flashlight, yun lang yung ilaw mo. Minsan po, ganun po mag-lead ang Panginoon sa atin, no, sa kadiliman. Hindi po niya nire-reveal lahat, yung let there be light na ganyan. Maganda po sana, no? Kung ganun talaga, makikita mo lahat, ito pala yung pupuntahan ko, ito pala yung future, ito pala yung mga mapapagdaanan ko. Lord, sige, salamat, kasi kasama kita. Pero hindi po ganun. Usually, nagda-drive lang po tayo sa gabi. Usually, may flashlight lang po tayo. Lord, ano ba? Ano po bang gagawin ko? And it's a light enough, sabi sa salita ng Diyos, your word is a light is a lamp unto my feet. Sa feet lang, no? And a light unto my path. Sa path lang, hindi dun sa mismong destination. Ang guidance po ng Panginoon minsan, no? It is limited. Hindi po niya pinapakita talaga lahat. Just enough
Just enough grace, mga kapatid. Hindi po si Ate Grace, nasa labas po. Just enough grace to step forward in faith. So, God may not reveal the whole journey. God may not reveal the whole journey, but He promises His presence every step. Yan, next slide na yun. God may not reveal the whole journey. Maaring ang dilim, ang labo. At ito lang yung kaya nating ilawan, Pero ito po yung pangako ng Panginoon. Kahit madilim, kahit flashlight lang hawak mo, kahit gabi, kasama mo ako every step of the way. And sometimes, nandun po yung paghubog talaga ng Panginoon. Because hindi pa niya pinapakita sa atin yung bigger picture, hindi pa niya pinapakita sa atin yung kanyang magandang plano. That's why para tayong nangangapa-ngapa, kasi gusto niya pa tayong baguhin. Amen. Ayan, isa na lang yung binabago ng Lord. Minsan po, gusto po tayong baguhin ng Diyos. So God's will, sometimes, it is not only about arriving somewhere. Sabihin mo, Lord, saan mo akong lugar ilalagay? Saan mo ba akong ministry ilalagay? Saan mo ba akong career ilalagay? Ano bang klase ng mga tao, yung makakasama ko all throughout my life? But also, it is just becoming someone. May hinuhubog pa ang Panginoon sa atin. May binabago pa ang Panginoon sa atin. Kaya nga sa atin, di ba, nagka-clash pa rin tayo personally. Meron pa rin tayong mga ugali, na nare-reveal, di ba? Meron pa rin tayong mga ugaling nalalabas. Bakit? Kasi on the process pa ang Lord. Meron po ba sa inyo dito perfect na? Sino po ang perfect na? Baka hindi po kayo dapat nandito, nasa heaven na po. Naliligaw po na. Wala po sa atin nun. Kasi meron pa pong hinuhubog sa atin ang Panginoong Diyos. Meron pa pong binabago sa atin ang Panginoong Diyos. At yun po yung ating araw-araw, na dinadalangin sa Lord. I-guide niya po tayo for the next step as we step out in faith. So sa atin pong pagtatanong, tanong po natin yung guidance na Panginoon. Lord, ano po ba yung will mo? Lord, ano po ba yung tama po ba yung decision ko? Tama po ba yung pupuntahan ko? Mag-stay po ba ako or should I go? May mga ganyan po tayong tanong, but ito po yung sinasabi ng Lord, character. Baguhin muna kita. Yan. Transforming your life more and more kagaya ni Kristo. So si Moses po, na-recognize po niya yun, that God is their guide. But also, yung sinasabi nga po natin kanina, a powerful phrase. Sabi po niya sa verse 15, if your presence does not go with us, do not send us up from here. So yan po yung third and last po natin na punto. God's presence is better than the promise. Ay, wag muna yan, mamaya pa yan. God's presence is better than the promise. Amen. So sabi po, Lord, kung hindi ka namin kasama, sabi ni Moses, Lord, kung hindi ka namin kasama, wag mo na lang kaming alisin dito. Mas okay na dito sa wilderness, kasama ka, over doon sa promised land, pero wala ka. Yun po yung deal ng Panginoon kay Moses. Yun yung sinasabi ni Moses sa ating Lord. And matututunan natin dito, it is God who is their great reward. Kaya po nakita niyo yung VBS, di ba? Pakita mo na yung VBS. Kasi yan po yung ating tema sa VBS. And sadly, sa mga bata ito na cascade, treasure hunt nga po parang maging masaya. Kasi ito po yung sinasayaw nila, di ba? Kayamanan ko'y si Kristo. Siya ang hinahanap ko. So,
Tinuro po natin sa mga bata yan for ilang araw. Hindi inulit pa natin sa outreach po natin sa Pasiano. Tinuro po natin yan sa mga kabataan. Ano yung sabi natin? Jesus is the greatest treasure. The greatest treasure we can ever find is Jesus Himself. Kada araw, tinuturuan po sila. Day 1, tinuro sa kanila yung wisdom na nanggagaling sa Panginoong Diyos lamang. Yung safety, katiwasayan. Hindi kayamanan dito sa lupa, kayamanan sa langit. Yung pag-ibig na nanggagaling lamang sa ating Panginoong Diyos. Yung kagalakan, kaligayahan na makakamit lang natin knowing Jesus Christ. At yan po ay itinuro sa mga bata, kapatid. But as adults, as youth, as YA, as ladies, as men of God, do we understand all these things? That God, Jesus, is our great reward? Kasi some of us, gusto pa rin yung mindset, no? Kailangan kong maging mayaman. Kailangan kong magtrabaho, mag-OT kahit Sunday, mag-OT kahit holiday, no? Para makapag-travel. Para sumaya, para lumigaya. Ipon ng pera. Inaabuso ang katawan. Aray, di ba? Parang ako din, natamaan doon. Inaabuso ang katawan. Para magkasakit. At yun, gastusin yung inipon ng pera. Di ba? Hindi niya na-enjoy. Kasi pinanggamot, kasi nagkasakit. So, ito po yung mga tinuturo natin, kapatid. Sa kids, in the hopes of someday, lalaki sila, maalala nila yan. No? Si Jesus nga pala, yung pinakamagandang kayamanan. Si Jesus yung pinakadakilang pag-ibig. Si Jesus pala yung aking kasiyahan, yung aking katiwasayan. So sana, Kaya alam mo, natutuwa po ako sa sa children ministry. Kasi imbis na yung mga bata po yung natututo talaga, yung teacher muna. Yung tinuturuan ng Lord. Yung teacher muna, yung kinakatagpo ng Lord. Ayan. At dapat maging totoo to sa atin bago maging totoo dito sa mga batang to, sa mga next generation na tinuturuan po natin. And this is what the Israelites, this is what Moses grasped, Mas okay pa yung presensya ng Panginoon than the promised land because God is our great reward. So sabi po dyan, don't pursue what God can give more than you pursue God Himself. Because sometimes we are focused sa miracles, sa reward, sa blessing ng buhay, hindi na po tayo nakafocus dun sa rewarder, dun sa miracle worker, dun sa Diyos na nagbibigay ng pagpapala. Sinipon na. Pero, alam po, mga kapatid, kinuwento ko po sa inyo yung journey ko kanina sa Sent to Serve. Nandun po yung yung talagang parang hesitation. Yan. Hesitation ko na mag-join before. Parang pinipilit po ako, ganyan. Siyempre, parang sabi ko nga, Lord, ano po bang mangyayari dito sa akin? Tapos yun po, ang nangyari po sa akin nun, overthinker ako, So, inaaral ko talaga every step of the way. Lahat ng binibigay sa akin, inaaral ko. Ito pala yung gagawin namin. Ito pala yung programa. Isang araw po, bago kami umalis, yung first time ko po na mag-join sa Bicol, tinawagan po ako. Yan. Sabi sa akin, malilipat daw ako ng area.
At hindi po yun tanong, hindi po yun okay lang ba? Yun po ay binaba na. Sabi, malilipat ka ng area instead na dito, dun sa pinaghandaan mo, dun sa mga nakilala mong kasama for the past free missions, dito ka na pala sa Daet. Sabi ko, ha? Pero, ang tema po nun, go where God leads. Di ba? Ano ba namang ano ko? Ano ba namang pong laban ko doon? Sabi ko, sige, go. Kasama ko ang Diyos. Ano po? So, pumunta po ako doon sa Daet. Hindi ko po alam ang plano ng Panginoon. At sabi ko po sa inyo, first time kong sali noon, binigyan agad ako ng medyo, for me, mabigat siyang task kasi isang topic sa Encounter Week, sa Encounter Retreat. At ang topic po na yon ay forgiveness. Ayan, forgiveness. So sabi, closing the door, ganyan. Sabi ko, Lord, ang bigat naman ito. Kapag growing through the material, mga kapatid, nakita ko yung puso ko. Meron pa pala akong mga unforgiveness sa puso ko. Akala ko okay na, mag-mission, ganyan, mag-serve, magtutulong sa partner church. So sabi ko doon, Lord, ang hirap naman ito. Magtuturo ako ng forgiveness. Ako nga, hindi ko nga mapatawad yung taong yun eh. Diba? Ayoko nga silang makita, ayoko nga silang maharap. So ano po ba yung gusto mo sa akin gawin? Ayan. So yung night po na binigay sa akin yung material, nagpe-prepare po ako for the next day. Iniyak ko po iniyak sa Panginoon. Bakit? Doon sa material, ang sabi po doon, forgive as if there's no offense that happened. Magpatawad ka daw na parang walang nangyari. Ganyan, sabi ko, Lord, paano ko yun gagawin? Paano ko yun gagawin? Pag makikita ko yun, maalala ko lahat, masasaktan ako lahat eh. Di ba? So yun, pinaintindi po sa akin ng Lord, hindi ko talaga yun kaya on my own. It is only by the grace and power of God and the Holy Spirit in my life. So that very night, nirelease ko yung forgiveness, nirelease ko yung mga dapat i-release. Iyak ako ng iyak doon kahit na yung mga missionary tulog na. Tapos ako nag-iiyak pa rin ako doon, preparing myself. And praise God po, nandun po yung pagkilos ng Panginoon nung ako po ay nag-share na. But something sa heart ko, hinil ng Panginoon. Sabi ko nga, akala ko, in-expect ko, magjo-join ako ng Send to Serve. Ako yung bibigay, ako yung magsiserve. Pero that moment, mga kapatid, sabi kanina, di ba, ako yung na-empower ng mga youth and YA doon. Ako din yung naka-receive healing from this unforgiveness, from this bitterness inside of my heart. At year 2, hindi pa po natapos doon. Dinala talaga ako ng Panginoon. Tinest po niya talaga ako doon sa area. Di ba? Ngayon. So sabi ko, Lord, ano ba to? Akala ko okay na. Pinagtagumpayan ko na to, Lord. Pero, sige nga, gaano mo ba napagtagumpayan yan? So yun. Ang amazing din po ang ginawa ng Panginoon sa akin. Year 3, pinakita po sa akin ng Panginoon sa Bagong Bayan. The mission itself. Sabi ko nga, bakit ganun? Hindi ko naman yun nakikita dati. Hindi ko naman na-observe yun dati. Bakit ngayon nakikita ko na yung mga missionary? Nakikita ko na yung mga buhay nila. Nakikita ko na yung partner church, yung mga problema. Nakikita ko na po yung sistema. Sinishift na po ng Lord yung focus. Sa sarili ko, kundi sa ibang tao na. May proseso, may ginagawa po ang Panginoon. At excited po ako, sa gagawin po niya sa amin, sa team namin this year. Kaya naman, natutuwa po ako kasi nandun po yung opportunity, to see things sa lens ng Panginoon. And only this is possible kung kasama po natin ang Diyos. And sa Old Testament yan, mga kapatid, God's presence is evident. Paano? May pillar of clouds, pillar of fire, sa tabernacle, sa temple. Ito yung mga manifestation ng presence ng ating Panginoon in the Old Testament. But in the New Testament,
Sino po ang manifestation ng God's presence? Hala, sino po? Jesus po muna. Ayan, Jesus. Because He is Emmanuel. Jesus is God with us. Yan mismo po, no? Yung pangalan po mismo ni Jesus. Emmanuel, God with us. Siya po yung ibinigay ng ating Panginoon. Such that, itong presensyang to, sabi natin, yung pillar of fire, pillar of cloud, nawawala yan no? Yung temple, pag umalis ka doon, ano yun, wala na yung presensya ng Panginoon. But through Jesus, this presence of God will never leave. Amen. So sabi po ng Lord, sa Matthew 28:20b, and ito lang po minsan yung minememorize no? Yung, surely I am with you always to the very end of age. Yung second part lang. Pero mga kapatid, this is in the premise of obeying God. Sabi, go therefore and preach the gospel to all nation, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything that I have commanded you. Tsaka po yung verse na yan. And surely, I am with you always. Sabihin niyo po, I am with you. Yan po ang sabi ng Panginoon sa atin. God is with us. In the premise na tayo ay nag-o-obey. Nag-o-obey, nagpipreach ng gospel, nagpo-proclaim ng kanyang salita. Yan ang promise ng Panginoon. Kasama mo ako. I am with you. Mga kapatid, wala po yung expiration date. Hindi po yan natatapos even at difficult times, no? God is with us. His grace will abound. And through Jesus po, meron po tayong direct access sa Lord. And through the power of the Holy Spirit, hindi lamang po, God is with us. Ano po ang sabi, no? Because of the Holy Spirit, God is in us. Yan. God's presence is not only with us, but through the Holy Spirit, God's presence is in us. Yan. Naiintindihan po ba natin yun, mga kapatid? Mind-blowing. Bakit? Hindi lamang natin kasama pala ang Diyos. Nasa sa atin siya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So yun po yung ating paalala para sa umagang ito. Ang presensya po ng Panginoon, it is our distinction. Yes, it is our guide. It is better than the promise. So, brothers and sisters, ano man po yung gagawin natin sa mga missionaries na makakasama ko mag-mission next week, sa mga humahayo sa ating mga outreaches, sa mga nagte-testify, nag-share sa ibang tao, sa kanilang work, sa kanilang mga pamilya. Even sa atin po, no? Napupunta sa mga season, pupunta sa ibang mga lugar, magsisimula ng kanilang mga buhay. Ito po yung promise ng Panginoon. Before making, God is with us. So before making yung decision na yan, before making that transition, before stepping into something na hindi mo alam, before stepping in the uncertainty, ang paalala po ng Panginoon, go with God. The safest place in life is hindi po yung convenient life, hindi yung easy life, hindi yung mayaman na buhay. It is a life where God's presence is. Na nandun po ang presensya ng Panginoon sa atin. Go with God. So yun po yung nais na ipaalala sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, maghihiwalay tayo. Hindi ko alam
anong mga pupuntahan nyo. Hindi ko po alam yung iba yung mga buhay, mga ginagawa nyo po, pinagkakaabalahan, ano. But God has a promise sa kanyang mga anak, sa mga hahayo, sa mga ginagawa po yung mandato ng Diyos. God's presence is with us. At ang Panginoon po, nangako din sa Hebrews, He will never leave us. He will never forsake us. Yan po yung panghawakan natin in all of life. So hinihiling ko po yung bawat isa. Tayo po ay tumayo, tayo po ay mananalangin. Hallelujah. Father God in heaven, Lord, we praise you and we honor you, Lord. Maybe some of us, Lord, are in a place of uncertainty sa amin pong buhay. Some of us, Lord, naghahanap po ng direction, naghahanap po ng clarity sa amin pong buhay, sa amin pong mga calling. Lord, some of us are spiritually broken, spiritually dry. Lord, naghahanap ng kalinga mula sa iyo. Nais, Lord God, makaranas ulit ng init ng pagmamahal mo. Lord, some of us maybe are carrying heavy responsibility sa kanilang pamilya, Panginoon. Some of us, Lord God, uncertain sa aming future. Hindi po namin alam kung ano po yung nais namin. Hindi po namin alam kung ano po yung gagawin namin in the future. But Father God, naniniwala po kami. In anything na pinagdaraanan po namin, Panginoon, your presence, Panginoon, is with us. And you want us to have an intimate relationship with you. Kagaya, Lord God, ni Moses, kinakausap mo face to face. Nakikipag-converse sa iyo face to face, Father God. We know that we can directly access your presence through Jesus and the Holy Spirit in us, Father God. So, Panginoon, marami man kaming unanswered na prayers, Lord, hindi mo man, Panginoon, pinapakita ang lahat ng bagay sa aming buhay. Alam po namin, Lord God, kung kasama namin, Ikaw, kung kasama ka namin sa aming buhay, we have everything. And Father, I just pray, Lord God, for my brothers and sisters, Lord God, nakasama ko ngayon, O Lord. Ikaw po, O Diyos, yung nagpaalala sa amin sa word na ito. With a special purpose. Lord, hindi ko po alam yung kanilang mga nilalaman ng puso nila, Lord, mga doubts sa kanilang puso, Lord God. I do not know, Lord God, yung kanilang mga kalagayan, sitwasyon, pangangailangan, Panginoon. But Lord, sa amin pong buhay, ipaalala mo sa amin that we should go always with you. We will not move without you, Lord. Your presence is our peace. Your presence is our direction. Your presence is our confidence. Where you lead, God, we will just follow. And remind us, Father, in any uncertainty, we should go with you. We should go with God. Father, forgive us. If there are times, Lord God, na hindi ka po namin napapakinggan, hindi ka po namin nabibigyan, Lord God, ng time for us na mangusap sa amin. Kasi hindi kami nagbabasa ng salita mo, kasi hindi kami nananalangin. Panginoon, patawarin mo po kami. Kung feeling namin mag-isa po kami, pero hindi ka namin sinasaliksik, Lord God. Binigay mo na yung nais mo, Panginoon. Binigay mo na yung mga salita mo para sa amin. Yung kalooban mo sa amin, pero hindi po namin yun binabasa. Hindi po namin yun sinasaliksik. Hindi po namin pinagbubulay-bulayan. Panginoon, patawarin mo po kami, ang iyong mga anak. At Panginoon, isang paalala, Lord God, sa amin, sa lahat
isang kalakasan na ang nais namin, Panginoon, hindi lamang ang iyong mga pagpapala, hindi lamang yung favor mo, yung victory na pinapangako mo, pero ang nais namin, Panginoon, yung presensya mo sa aming pong buhay, sa araw-araw. Lord, patuloy mo kaming katagpuin, patuloy mo kaming kausapin, patuloy mo kaming paalalahanan. If needed, Lord, rebuke us, correct us, teach us, Father God, so that we may always remember your promise that you will be with us to the very end of time as we obey your mandate, your word. Father, I pray for the missions activity. I pray, Father God, for the lives of lahat ng missionaries, 141 missionaries all over the Luzon area, Panginoon. Nahahayo, Lord God, for this Sent to Serve missions. Father God, ikaw yung magbigay sa amin ng kaligtasan, ng provision, ng kalakasan, O Lord God. Magbigay sa amin, Lord God, ng direction. Magbigay sa amin, Panginoon, ng order sa lahat ng bagay. May you protect us, Lord God, and may your presence be with us, Lord God, as we proclaim your word, as we share your word. And Father, sa inyo lamang po kami humihingi, Lord God, ng paggabay, ng kalakasan, ng kagalakan, dahil ito po ay marireceive namin, Lord God, through your presence in our lives. Father, ikaw po, O Diyos, yung siya magpala sa aking mga kapatid. Ano man, Panginoon, yung mga pangailangan nila, katagpuin mo po sila. Kagalingan, Panginoon, para sa mga may sakit. At ikaw lamang, O Diyos, yung siyang sumama, mag-comfort, magbigay ng kagalakan, ng kapunuan ng amin pong buhay. Maraming salamat po, O Diyos. Sa iyo po namin, Panginoon, pinagkakatiwala ang lahat-lahat ng ito. Ito po ang aming samo at dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen.